tayo biniyayaan ng skin na flawless. Ang ilan nga tinamaan ng matinding sakit sa balat na talaga namang hindi pangkaraniwan. Pero bago ho natin sila husgahan o pandirihan, alamin muna natin kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Tila nagbibitak-bitak ang kanilang katawan. Ang kanilang balat, makapal, magaspang at makati. Ito ang magkapatid na Jessica at JR. Pinaniniwalaang ipinaglihiraw sa bayawak. Taong 2006, nung unang lumabas sila sa aming programa at nung ipinakonsulta namin sila sa doktor, nalaman naming lamellar ichthyosis ang kanilang sakit. Isa itong sakit sa balat na inborn o namamana. At ayon sa mga eksperto, hindi pa tiyak ang sanhi nito. Makalipas ang 2 taon, muli naming binalikan ng dalawa. Ang 16 anyos na ngayong si JR, 3rd year high school na sana, pero nagdesisyong huwag nang pumasok sa eskwela. Ikinumpisal sa amin ni JR dahil sa kanyang itsura, ayaw na niyang mag-aral. Na rin po sa teacher ko. Makasanayan ko lang po talaga mag-isa ako. Wala akong kaibigan din. Mga kilala meron, pero hindi masyadong close. May bago siyang kinahuhumalingan ngayon, ang paglalaro ng computer online games. Dito raw kasi, hindi niya kailangang humarap sa kanyang mga kalaro. Meron din siyang Friendster account, pero hindi niya ito nilalagyan ng kanyang litrato. Katulad ni JR, nahihiya rin ang 11 taong gulang na si Jessica. Minsan inaasa nila ako, Galisin po. Tapos Jezebel, tapos Kamandag. Kaya sinusuntok. Pero hindi raw ito sapat na dahilan para tumigil siya sa pag-aaral. Nakakasakit na magsasabi pa sila nakakaawa. Ayun, titingin sa akin si Jessica. Ma, bakit? Minsan titingin siya sa akin. Iyak mo sila, ginaganyan ko. Ayaw mo sila, huwag mo silang intindihin. Iyak na tuloy ako. Holy Spirit, Amen. Bless our classmates and all the people who care for us. Pagdating nga sa eskwela, napansin namin, ibang-iba si Jessica, bibo at aktibo. Ang bata ay naglalaro. Pero ang tunay na nagpapasaya kay Jessica, ang mga kaibigan niyang siya ring nagtatanggol sa kanya. Ano sabi niya? Si Jessica po at Kahapon, personal kong nakilala ang magkapatid na Jessica at JR. Dito ko napatunayan na talagang napakamahiyain nila pagdating sa ibang tao. Tumigil ka na raw sa pag-aaral. Opo. Bakit? Na po pumasok eh. Nahiya ka? Opo. Pero yung grades mo okay naman. Nahihirapan din po. At may mensahe raw na nais iparating ang magkapatid sa mga nangungutya sa kanila. Pag po silang matakot sa amin, Sa mapanghusgang lipunan. Masakit na maraming sakit sa balat na hindi nakakahawa. Nagkakataon lang, you see them on the surface, no? So, parang nakakagulat tignan, no? Parang nangangati ka na o natatakot kang you will get the same disease. It will be helped if you do not ostracize or discriminate a certain individual just because he or she has skin disease. Kasi nakakadagdag kayo sa problema niya eh. Katulad ni Lolo Roberto, 4 na buwan nang nagkukulong sa kwarto dahil sa sobrang kahihiyan. Nangangaliskis at nagbibitak na raw kasi ang buo niyang katawan. Sensitibo sa sobrang init at lamig ng panahon. At upang maibsan ang kanyang kalagayan, parati siyang naka-jacket at nakasombrero kahit pa nasa loob ng kwarto. Sa lakad na okay lang yan eh. Sa sakit. Sa nahiya na rin ako. Tingin na sila din. Hindi mo na ako tipo. Lakad lang. May sasalita. Mama, ang ganda na parang bakbulaw. Ganyan ako. Hindi ako tibo. Okay lang ka ako.
Hindi ka naman gulit. Hindi naman alam ng bata yun. Bata yun. Ang masaklap pa nito, iniwan na siya ng kanyang mga kamag-anak sa pag-aakala nilang nakakahawa ang kanyang sakit. Kahit hindi naman nila alam kung ano ba talaga ito. Isinama namin si Dr. Grace Beltran, isang dermatologist, sa bahay ni Lolo Roberto. Ito yung may tinatawag na exfoliative dermatitis o yung parang ahas ang balat na nagsished off, no? Ngayon, pagka may ganitong isang tao, nawawalan siya ng protina sa katawan at nawawalan siya ng depensa sa mga infection, lalo pa naman dito siya nakatira. At saka, yung pwede maapektuhan yung puso niya. Okay? Kasi, nawawalan ng fluid. So, kailangan yung puso niya mag-work harder than the normal, person. Ayon kay Dr. Beltran, hindi raw nakakahawa ang sakit ni Lolo Roberto.